Magandang umaga po mga kapatid. Dapat po si Pastor Argel, pero niloob ng Panginoon na ako ang tumayo sa inyong harapan ngayong umaga at ipanalangin natin na maranasan natin ang presensya ng Diyos at magsalita siya nga sa atin mga puso ngayong umaga. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa conversion. Ano nga ang totoong kahulugan ng ma-convert? Ito ba ibig sabihin ay magpalit lamang ng relihiyon? Hindi po natutunan natin na kailangan nating maging bago. Ang sabi sa Efeso chapter 2 verse 1 to 3. Efeso chapter 2 verse 1 to 3. Kung babasahin natin, ang nilalaman nito ay nagsasabing, dati, tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway. Sinunod natin ang masasamang hilig ng ating katawan at pag-iisip. Napailalim tayo sa kapangyarihan ng prinsipe ng kasamaan at sinunod natin ang masamang takbo ng sanlibutan. At dahil sa ating makasalanang kalikasan, tayo ay naging kaaway ng Diyos. At kailanman ay hindi tayo maaaring kalugdan ng Diyos. Romans chapter 8, verse 6 to 8. At kahit na yung ating mga mabubuting gawa ay maruming basahan lamang sa paningin ng Diyos. At dahil ang Diyos ay banal, kinamumuhian niya ang kasalanan, pati yung taong nagkasala. Hindi niya maaaring makasama ang makasalanang tao. Kaya nga, pinalayas ng Diyos si Eva at saka si Adan sa halaman ng Eden. Dahil kung papayagan ng Diyos na patuloy na makasama ang tao, madudungisan ang kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Magiging laban sa kabanalan ng Diyos kung hahayaan niya na patuloy na makasama ang isang taong makasalanan dahil ang Diyos ay banal. Hindi niya maaaring payagan na magpatuloy ang tao na kasama ng Diyos. At sinabi natin na hindi sapat ang pagiging mabait o pagiging mabuting tao lamang para tayo ay muling tanggapin ng Diyos. Ano daw ang kailangan natin na mangyari sa atin? Kailangan muna tayong maipanganak na muli bago ang Diyos ay makapaghari sa ating mga buhay. Kaya yung unang kapanganakan natin, yun ay sa laman o pisikal. Makalaman, napapahamak. Ngunit ang ikalawang kapanganakan ay espiritual. At bunga ng kapanganakang espiritual na yun, ay nagkaroon tayo ng kakayanan na magsikap ukol sa mga bagay na espiritual. Roma chapter 8 verse 5. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagahan, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Yung mga namumuhay ayon daw sa Espiritu, yung mga pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos, ay namumuhay o nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. At ang kapanganakang muli sa Espiritu Santo ay nagdadala sa atin ng bagong buhay, ng bagong identity, at ng bagong kaugnayan sa mga hinirang ng Diyos. Tayo ay nagiging anak ng Diyos, at tayo naman ay nagiging magkakapatid sa Panginoon. Sinabi din natin na ang kapanganakang muli ay solong gawa ng Diyos. Wala tayong bahagi dito. Hindi tayo tunay na makakapagsisi at makakasampalataya kay Jesus malibang kumilos na muna ang Espiritu sa atin para bigyan tayo ng bagong kapanganakan. Sa John chapter 3 verse 1 to 5, pinagbulayan din natin ng mga nakalipas na mga linggo. At noong nakaraang linggo ay tinalakay sa atin na ang ating bahagi ay yung tumugon lamang sa
mabuting balita na may pagsisisi at pananampalataya. Ang bahagi ng tao sa kaligtasan ay ang tumugon. Hindi tayo naliligtas dahil tayo ay nagsisi at nanampalataya. Kundi tayo ay binigyan ng Diyos ng kakayahang magsisi at sumampalataya. Pagkatapos ng ibahagi sa atin ang Ebanghelyo, tayo ay nagsisi at nanampalataya. Yun ang ating tugon. Pero alam natin na kaya tayo nakatugon ng gayon ay dahil kanino? Dahil ang Diyos ang unang gumawa sa ating espiritu. Yung ating espiritong patay ay binuhay ng Diyos. Ngunit nangangahulugan din ito na hindi ginagawang Kristiyano ng Diyos ang sino man na labag sa kalooban nito. Dapat tayong tumugon sa mensahe ng mabuting balita nang mayroong tunay na pagsisisi at pananampalataya. Pagkatapos ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Jesus, saka pa lamang tayo napapatawad at nalilinis ng ating mga kasalanan. Kaya kailangan nating tumugon para tayo ay mapawalang sala at ideklarang matuwid at banal sa harapan ng Diyos. At lahat ng mga sumampalataya at tunay na nagsisi sa mga kasalanan ay itinuturing ng Diyos na banal. Ano daw po ang nangyari sa atin? Yung lahat ng mga tunay na nagsisi at sumampalataya kay Jesus ay pinaging banal ng Diyos. Itinuturing ng Diyos na banal. Ngayong umaga po ay pagbubulayan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging banal. Pag ba sinabi po na tayo ay pinaging banal ng Diyos, tinuturing ng Diyos na banal, ibig ba sabihin nito ay hindi na tayo nagkakasala, hindi tayo nagkakamali, o tayo ay perfect na? Yun po ba ang ibig sabihin nun? Sa dictionary, ang kahulugan ng holy ay consecrated o set apart for God. Pag pinag-usapan natin yung salitang holy, ang ibig sabihin nito ay consecrated or set apart for God. Ibinukod para sa Diyos. Kinonsecrate o ibinukod para sa Diyos. Kaya yung pagiging banal ay hindi nangangahulugan dito na hindi na tayo nagkakasala o tayo ay perpekto na, kundi tayo ay ibinukod para sa Diyos at tanging para sa Diyos na lamang at nakatalaga para sa Diyos lamang. At kung ikaw ay totoong sumampalataya kay Jesus, ikaw ay binanal na at tinatawag ng Biblia na banal. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil ibinukod ka. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ay banal. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil ikaw ay ibinukod na para sa Diyos. Yun ay kung tunay na nagsisi ka at sumampalataya kay Jesus. Yun ay kung tunay na ikaw ay ipinanganak ng muli. Makibasa po kayo sa akin sa Roma, Kabanata 6, talata 1 hanggang 13. Romans chapter 6. Verse 1 to 13. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya
upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang inyong buong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Anong ibig sabihin na tayo ay banal? Anong ibig sabihin ng Biblia? Una, ang pagiging banal ay pagbubukod para sa isang bagong pamumuhay. Ang pagiging banal ay nangangahulugan na ikaw ay ibinukod ng Diyos para mamuhay ng isang bagong pamumuhay. Ibig sabihin nito, iniwan mo na yung dati mong pamumuhay at ngayon ay mabubuhay ka na lamang para sa Diyos. Kung dati ay namumuhay ka ayon sa takbo ng mundo, ikaw ay lumilipat sa isang bagong pamumuhay na ayon sa gusto ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo sa Roma chapter 6 verse 1, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ibig sabihin, dahil ba tayo naligtas sa ating mga kasalanan? Pinatawad na tayo at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan? Ibig ba sabihin nun, pwede na tayong magkasala? Umalaya na tayong magpatuloy sa ating kasalanan? Dahil palangit naman na tayo ay okay na lang. Okay lang na patuloy tayong magpatuloy tayo sa kasalanan. Kasi patatawarin din naman tayo at patatawarin ng Diyos kahit na paulit-ulit tayong magkasala. Dahil ang Diyos naman ay mabuti sa atin. Aabusuhin ba natin? At sasagarin ba natin ang kagandahang loob ng Diyos? Anong sagot ni Pablo? Sa verse 2. Hindi! Exclamation point pa, no? At sabi niya, tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Yung mga taong binanal ng Diyos ay hindi na dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba't naghuhumiyaw ang katotohanan na yun? Hindi. Hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Ang mga taong binanal ng Diyos ay dapat na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Binibigyan din ni Pablo ang kahalagahan ng kabanalan o necessity of holiness para sa mga taong ibinukod ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagpapakabanal o pamumuhay o ang pamumuhay na tumatanggi sa kasalanan ay kailangan natin. Dapat tayo'y tumatanggi sa kasalanan. O sabihin sa katabi, ang pagtanggi sa kasalanan ay isang pangangailangan. Ito ay pangangailangan para sa mga anak ng Diyos. Hindi tayo binigyan ng opsyon ng Diyos o ng Biblia kung tayo ba'y mamumuhay ng banal o hindi. Hindi optional. Hindi optional ang pamumuhay ng banal. Ang sabi sa teksto, hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Ano ibig sabihin ng hindi na dapat? Ito yung nagsasabing hindi maaring
Hindi tayo mamuhay sa kabanalan. Hindi pwedeng hindi tayo mamumuhay sa kabanalan. Sa ayaw natin at sa gusto. O sa ayaw natin at sa ayaw natin. Talagang kailangan nating mamuhay sa kabanalan. Kailangan nating tanggihan na ang kasalanan. Dahil ikaw ay binanal na, ibinukod na, kaya dapat ka nang nagpapakabanal. Hindi ba kung ikaw ay napaliguan na, kung ikaw ay punong-puno ng putik tapos naligo ka, malinis na malinis ka, anong gagawin mo? Maglulublob ka ulit? Di ba hindi naman ganon? Tayo ay pinaging banal ng Diyos para hindi na tayo babalik doon sa putikan ng kasalanan na pinagmula natin. Inalis na nga tayo ng Diyos doon eh. Bakit doon pa tayo babalik? Tayo ay binukod ng Diyos para sa isang bagong pamumuhay na malaya sa kasalanan. Bakit inaasahan sa atin ng mga ibinukod o binanal ng Diyos na tayo ay mamumuhay sa isang bagong pamumuhay? Anong sabi sa talata? Dahil tayo daw ay patay na sa kasalanan. Ang salitang tayo'y patay na sa kasalanan ay nangangahulugan na malaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano daw ibig sabihin ng patay na sa kasalanan? Tayo ay malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa mga taong tunay na sumampalataya kay Jesus. Wala na itong kapangyarihan laban sa atin. Kaya maaari na tayong mamuhay sa bagong pamumuhay. Kaya hindi na tayo dapat na mamuhay sa pagkakasala. Yun ang pagkakaiba natin sa mga hindi pa binabanal ng Diyos. Yung mga taong hindi pa nakaranas ng tunay na kapanganakang muli, sila ay sunod-sunuran pa sa kasalanan. Kung paanong ganon din tayo, nung hindi pa tayo binubuhay ng Diyos ang Espiritu. Wala tayo dating kakayahang labanan ang kasalanan. Ngunit nang binuhay ng Diyos ang ating Espiritu, inalis tayo doon sa kalagayang alipin ng kasalanan o pinaghaharian ng kasalanan. Dati, tayo ay patay dahil sa kasalanan. Ano daw yung kalagayan natin dati? Patay sa kasalanan. Patay dahil sa kasalanan. Ano yung buhay natin dati? Patay dahil sa kasalanan. Ngayon, tayo ay patay na sa kasalanan. Magkaiba po yan ha. Merong dalawang bahagi ng ating pagkatao, yung pisikal o yung laman, at saka yung ating spiritual. Yung pisikal na buhay po ay yung ating katawan na buhay. Humihinga, tumitibok. Yung ating spiritual life naman ay yung buhay natin sa loob. Yung ating espiritu. Ang buhay na mula sa Diyos. Yung buhay na nakikipag-ugnay sa Diyos. Na merong relasyon sa Diyos. Yung ating espiritu. Yun ang namatay dahil sa kasalanan. Alin daw ang namatay dahil sa kasalanan? Yung ating espiritu. Kaya humihinga na nga tayo. Buhay nga tayo. Pero patay. Yung ating espiritu. Yun ang kalagayan natin. Dati, hindi tayo makaugnay sa Diyos. Nawalan tayo ng spiritual na buhay. Kaya ang natira sa atin ay ito lang, laman. Yung mga pagnanasang makalaman. At tayo'y alipin ng laman. Yun ang tinatawag na patay dahil sa kasalanan. Tayo'y alipin at sunod-sunuran ng makalaman nating mga pagnanasa. Sa Efesos chapter 2 verse 1 to 3 ay sinabi na
ang mga patay dahil sa kasalanan ay alipin at sunod-sunuran sa kasalanan. Ano daw ang palatandaan ng isang tao'y patay pa dahil sa kasalanan? Anong palatandaan? Siya ay sunod-sunuran sa kasalanan. Wala siyang kakayahang tumanggi sa kasalanan. O, tanongin mo yung katabi mo, ikaw ba ito? O hindi ka na ba ganito? Kaya kapag wala pa tayo kakayahang pagtagumpayan ang kasalanan, kapag kung anong maibigan natin ay siyang ginagawa natin at hindi natin malabanan yung mga makalaman nating pagnanasa, baka ang problema natin ay patay pa tayo dahil sa kasalanan. Ngunit kung tayo yung mga ibinukod na, binanal na ng Diyos, hindi na tayo alipin, nakakatanggi na tayo. Hindi na tayo sunod-sururan, hindi na tayo katulad nung walang kalaban-laban sa kasalanan at nasa ilalim ng paghahari ng kasalanan. Kundi ngayon, dahil sa ginawa ng Diyos sa atin, lahat ng sumampalataya kay Jesus ay binigyan na ng banal na Espiritu, binigyan ng banal na Espiritu ng isang bagong buhay na spiritual. Ang sabi sa Efeso chapter 2 verse 5 and 6, tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo yung mga patay pa dahil sa ating pagsuway, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ano daw ang nangyari? Tayo na dating mga patay spiritually, ay ano daw ang ginawa ng Diyos? Ano daw ang ginawa ng Diyos? Tayo na mga patay spiritually dati, ay ano daw ang ginawa ng Diyos? Binuhay ng Diyos sa pamamagitan daw ng pakikipag-isa natin kay Jesus. Kaya yung bahagi ng ating pagkatao na dati patay dahil sa kasalanan, ngayon ay binuhay. Muling binuhay. Kaya buhay na ang ating spiritual life. Ito ang sinasabi po sa 2 Corinto chapter 5 verse 17 na yung mga nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, a new creation. Wala na yung dating lumang pagkatao. Yung lumang pagkatao na patay dahil sa kasalanan. Yung lumang pagkatao na sunod-sunuran sa kasalanan. Kundi lumikha ang Diyos ng bagong buhay sa loob natin. Mas malinaw pang ipinaliwanag ito ng ating teksto sa Roma chapter 6 verse 6. Roma chapter 6 verse 6 ay ganito ang sinasabi. Alam natin na ang ating dating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Ano daw ang nangyari doon sa dating pagkatao natin? Ano daw nangyari? Ipinako kasama ni Kristo sa krus. Kaya nung namatay si Kristo sa krus at siya'y napako doon, ay ano daw din ang nangyari? Yung ating dating pagkatao ay kasamang ipinako doon. Noon pa lang ay nabaday na ang ating makasalanang pagkatao. Kaya hindi na tayo maaaring maalipin ito. At yun ang tinatawag ng Biblia na patay na sa kasalanan. Kanina tayo ay patay dahil sa kasalanan. Ngayon ay tayo ay patay na sa kasalanan. At sabi naman sa Roma chapter 6 verse 4, Roma chapter 6 verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay at naliping na kasama niya. Ibig sabihin ay ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo
upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo'y na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Kaya tayo daw ay namatay na at nalibing na nakasama ni Kristo. Tayo'y kasamang ipinako ng si Kristo ay ipinako sa krus. Yung ating mga kasalanan, yung ating makasalanang pagkatao, ay ipinako doon kasama ni Kristo sa krus. Ito'y nangangahulugan na dahil alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, di ba? Pinag-aaralan natin dati na bago pa man likhain ang sanlibutan, mula pa sa walang hanggan, ang Diyos ay pumili na ng mga taong hihirangin niya para sa kaligtasan dahil sa Kanyang purong kagandahang loob. At sa kamatayan ni Kristo sa krus, sa pagkapako ni Kristo sa krus, ay kasama ding napako doon yung makasalanang pagkatao ng mga taong hinirang ng Diyos. Kaya yung kamatayan ni Kristo sa krus ay ating kamatayan. Kamatayan saan? Kamatayan doon sa dati nating pagkatao. Namatay na tayo kasama niya. At nagkakabisa ang alamang po ito sa atin at nagiging realidad sa atin sa oras nung tayo ay sumampalataya. Ano po, naintindihan natin? Nung namatay si Kristo sa krus, napako na tayo kasama doon, nagiging realidad lamang sa atin yung bisa noon sa atin ay nagkakaroon yun ng bisa sa atin nung tayo ay sumampalataya. Pero bakit tayo nakasampalataya? Dahil din sa unang paggawa ng Espiritu ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi tayo unang bubuhayin ng Diyos, kung hindi yung ng Diyos bubuhayin yung patay nating espiritu, hindi din talaga tayo makakasampalataya. At bakit tayo dumating doon sa kalagayan na binuhay ng banal na espiritu yung ating patay na espiritu? Dahil doon pa lamang sa krus, nung namatay si Kristo doon, kasama na tayong ipinako doon. Hindi physically, ngunit yung ating makasalanang pagkatao. Kaya, anong nangyari? Hindi po ba nabaligtad ang ating kalagayan? Dati, nung hindi pa tayo sumasampalataya kay Jesus, yung ating spiritual life, yung spiritual na bahagi natin ay patay. At ang buhay na buhay ay yung ating laman. Ngayon, anong pagkakaiba? Yung makasalanan nating pagkatao, ang patay, at yung spirito naman natin, ang buhay. Hindi po ibig sabihin nito na hindi na tayo nakakaramdam o nakakapag-isip ng masama. Nandito pa din tayo sa ating makalamang katawan. Pero ang pagkakaiba ay hindi na tayo nito sunod-sunuran, nakakatanggi na tayo. Dahil ang kamatayan at paglilibing na nangyari sa atin kasama ni Kristo noon ay ano daw ipinapakita ngayon sa pamamagitan naman ng bautismo. Ang ginawang illustration ay yung bautismo, yung paglulubog sa atin sa tubig ay patotoo o pagdideklara na yung ating lumang pagkatao ay namatay na. Di po ba? Nag-symbolize yung bautismo na ginagawa natin ay sumisimbolo dun sa nangyari sa atin. Kapag tayo inilulubog daw sa tubig, anong sinisimbolo nun? Na tayo ay namatay na at nalibing na yung ating lumang pagkatao. At yung pag-ahon naman sa tubig ay pagpapatotoo ng ating pagbangon sa isang bagong pamumuhay. Kaya yung bautismo
ay ating deklarasyon sa mundo na tayo ay bagong nilalang na at namumuhay na sa bagong pamumuhay. Hindi tayo nagiging bago kapag tayo nagpabautismo. Naintindihan natin? Tayo nagpapabautismo dahil tayo'y nakaranas na ng kapanganakang muli, ng pagbabagong bunga ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang ating kamatayan sa krus ay kamatayan sa kasalanan. Ang kasalanan na nasa atin ay patay na. Kung paanong binuhay na muli ng Diyos Ama si Kristo, tayo naman ngayon ay binuhay na muli para sa isang bagong pamumuhay. Pansinin po natin sa talata, ang yung pamumuhay sa bagong pamumuhay ay hindi na sa ating sariling kakayahan, kundi kaninong kakayahan? Sa dakilang kapangyarihan ng Ama. Anong ibig sabihin nito? Anong implikasyon nito? Na kung tayo pala ay tunay na ipinanganak ng muli, hindi na tayo mamumuhay sa pagkakasala dahil kundi yung kapangyarihan ng Ama ang gagawa sa atin para tayo makapamuhay sa bagong pamumuhay. Sa Roma chapter 6 verse 11 to 12 ay ganito ang sinasabi, kaya dapat na ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman sa Diyos. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang mamamatay upang hindi kayo maalipin ng masasamang pita nito. Ang sabi dyan, dapat nating ituring ang ating sarili na patay na sa kasalanan. At dapat natin palaging paalalahanan ng ating sarili na tayo patay na sa kasalanan. Para tayo ay makapamuhay sa isang bagong pamumuhay. Hindi ba't ito'y dapat magpabago sa ating mindset? Kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip. Hindi pa kapag pakiramdam natin ay walang nagbago sa atin, na maaari pa din nating gawin na kahit anong maibigan natin, malilinga tayo at mahuhulog ulit tayo sa bitag ng kasalanan. Ngunit pag naiintindihan natin, napatay na yung makasalanang pagkatao sa loob natin, paano pa nga tayo mahahatak ng pagkakasala? Tayo'y pinalaya na ni Jesus mula sa pang-aalipin at kapangyarihan ng kasalanan. At yun ang ibig sabihin ng maging banal. Ibig sabihin ng mga kapatid, hindi na tayo magkakasala kahit kailan? Hindi. Magkakasala pa din tayo dahil nakatira pa tayo sa katawang laman na pinananahanan ng kasalanan, ngunit hindi na tayo magpapatuloy o mananatili sa pagkakasala. Ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 9 to 10, unang Juan chapter 3 verse 9 to 10. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. Ano daw? Bakit daw hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala ang isang taong anak ng Diyos? Dahil inilagay ng Diyos yung isang bagong buhay sa kanyang mga anak. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matubid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Hindi ba't napakalinaw nun, mga kapatid? Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala dahil mayroon na siyang bagong buhay mula sa Diyos. Sa English ay yung seed ay mula sa Diyos ay inilagay sa Kanya. Yung binhi ng buhay ay nasa atin na. Yung kabanalan ng Diyos. Yung salitang hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala ay nangangahulugan na yung ating bagong kalikasan ay anong ginagawa? Pumapalag na sa kasalanan. Hindi na maaaring magpatuloy
sa pagkakasala dahil pumapalag na at may kakayahan ng pumalag sa kasalanan. Hindi na napapatangay sa kasalanan. Dahil binigyan na ng Diyos ng kapangyarihan laban sa kasalanan. At kung magkakasala man tayo, agad nating nare-realize ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, pag ba kayo nagkakasala, nare-realize nyo ba agad na kayo'y nagkasala? Meron bang sumasabit sa ating budhi? Hindi ba? Nare-realize natin agad ang ating mga kasalanan at nagsisisi tayo at humihingi ng tawad sa Diyos. Hindi lamang tayo nalulungkot dahil tayo alam nating nagkasala tayo. Pero tayo ay agad na nagsisisi at humihingi ng tawad sa Diyos. Dahil yung espiritu natin na binuhay ng Diyos ay hindi na pumapayag. Pumapalag na siya. Hindi na tayo na parang hindi tayo pinatatahimik hanggat hindi tayo nagsisisi at sumusuko sa Diyos. Ngunit maalipin lamang tayo ng kasalanan kung papayagan natin ito na alipinin tayo. Pwede pa rin tayong maalipin, pero hindi dahil mas makapangyarihan yung kasalanang yun kesa sa bagong buhay na ibinigay sa atin. Hindi. Kundi dahil willfully ay nagpailalim ulit tayo sa kasalanan. Gayong pinalaya na nga tayo doon. Ngunit kung titindigan natin ang ating kalayaan at paninindigan natin na wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, mga kapatid, hindi na tayo magiging sunod-sunuran sa mga masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Dito po makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Kaya anong unang katotohanan tungkol sa pagiging banal ng mga ibinukod ng Diyos, ng mga sumapalataya kay Jesus? Ang pagiging banal ay nangangahulugang tayo ibinukod para sa isang bagong pamumuhay. Pangalawa, ang pagiging banal ay pagbubukod para sa isang bagong Panginoon. Roma chapter 6 verse 13 to 14. Ang sabi ni Pablo, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at inihandog sa Kanya at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghali sa inyong kasalanan, yamang kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Pansinin po natin yung mga salitang pasakop kayo sa Diyos. Ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao. At saka yung nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Yung mga salitang pasakop, ihandog at nasa ilalim ay mga salita po na nagpapahayag ng pagsusuko ng buhay sa isang bagong Panginoon. Sa Efesos chapter 2 verse 1 to 3 ay malinaw na sinabi na tayo ay dating napailalim kanino daw? Kanino daw tayo dati napailalim? Sa prinsipe ng kasamaan. Di ba? Yun ang dati nating kalagayan. Sinunod natin ang masamang takbo ng sanlibutan, ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Yun ang dati nating pinapanginoon. Yung prinsipe ng kasamaan, si Satanas, yung masasamang hilig ng ating katawan at pag-iisip, at yung masamang takbo ng mundo, yun ang ating dating Panginoon. Hindi ba't kung alin ang sinusunod natin, ayun ang ating Panginoon? Hindi ba mga kapatid? Kung alin ang sinusunod natin, yun ang ating Panginoon. Ngunit ngayon, inuutusan tayo ni Pablo na wag na nating paghariin ang kasalanan sa ating katawan. Roma chapter 6 verse 12.
Huwag na nating gamitin ng alinmang bahagi ng ating katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Kundi ano daw? Ihandog natin sa Diyos ang ating buong pagkatao. Bilang ano daw? Bilang kasangkapan ng katuwiran. Romans 6 verse 13. Huwag nating papayagan ang alinmang bahagi ng ating katawan ay pagharian ng kasamaan. Dahil sino na ang Panginoon ito? Sino na ang ating bagong Panginoon? Si Jesus. Kaya anong nangyari? Ang mga taong binanal ng Diyos ay lumipat na mula sa pagiging alipin ng dyablo at kasalanan patungo sa isang buhay na nakatalaga para sa Diyos. Tayo'y ibinukod para sa isang bagong Panginoon. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. Wala na tayo sa kapangyarihan ng dyablo at ng kasalanan, ngunit tayo nasa ilalim na ng paghahari ng Diyos. Mga kapatid, yung salitang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos ay nagpapahayag ng pagpapalit ng Panginoon. Hindi na ang kautusan ang may kontrol sa atin, kundi sino na o ano na, kundi yung kagandahang loob ng Diyos na gumagawa sa buhay natin. At dahil ang Diyos na ang bago nating Panginoon, ano ibig sabihin nito? Siya na ang ating sinusunod. Siya na ang ating pinagpapasakupan. Siya na yung ating pinaghahandugan. Kaya marapat lamang na ihandog natin sa Kanya ang buo nating pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Pag sinabi nating buo nating pagkatao, ibig sabihin noon ay lahat ng bagay sa buhay natin, lahat ng aspeto sa buhay natin. Tayo ibinukod para sa bagong Panginoon. Kaya, ang bawat bahagi ng ating katawan ay dapat nating gawing handog para sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, totoo ba na inihandog na natin ang ating buong katawan, pagkatao, pag-iisip, at damdamin kay Jesus? Totoo ba? Si Jesus na ba ang nasusunod at naghahari sa buhay natin? O tayo pa rin? Yun ba para sa atin ang ibig sabihin ng pinaging banal? Na tayo papunta sa langit, ngunit ang ating Panginoon ay yung dati pa din. Yun ba para sa atin ang kahulugan ng pagiging Kristiyano, mga kapatid? Hindi ba't wala ng puwang ang kasalanan at kasamaan sa ating buhay? Kundi ang katuwiran at kabanalan na ng Diyos ang dapat nating ipinapamuhay kung tunay na Panginoon natin si Jesus, ang Kanyang kalooban na ang sinusunod natin. Evaluate natin ang ating mga sarili. Kung si Jesus talaga ang Panginoon natin, siya na dapat ang sinusunod natin. Lumipat na tayo mula sa kadiliman, patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan ng Diyos. Di ba yun sabi sa Efeso chapter 5 verse 8? Dati daw, tayo ay nasa kadaliman, ngunit ngayon daw, tayo ay nasaan na? Sa kaliwanagan. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, Efeso 5 verse 8. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Papaano daw tayo dapat namumuhay? Mamuhay nang nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutuhanan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Napakayaman ng talatang yun, mga kapatid. Ang ating bagong Panginoon ay ano daw? Panginoon ng kaliwanagan. Kung gayon, dahil ang ating bagong Panginoon ay Panginoon ng kaliwanagan, dapat ano daw yung pamumuhay natin? Ay ayon sa mga
ay yung nararapat sa mga taong naliwanagan na. Tayo ibinukod ng Diyos para sa Kanya. At dahil siya ay nasa liwanag, dapat din naman tayong mamuhay sa liwanag, kagaya ng Panginoon. Kailangan nating mamuhay nakalugod-lugod sa ating Panginoon. Sabi sa huling bahagi ng talata, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi ba kung sino ang ating Panginoon? Siya ang hinahangad nating bigyan ng lugod. Kaya natin ginagawa kung ano yung gusto ng ating Panginoon dahil gusto natin siyang bigyan ng lugod. Dahil siya na ang ating Panginoon. Ngunit kung ang ating Panginoon ay ang sa ating sarili pa din, ano ang papakahangarin natin? Ang mabigyang lugod, yung ating sarili. Dati, hindi natin alam kung paano bigyang lugod ang Diyos. At ang totoo, hindi naman natin binibigyan lugod noon ng Diyos. Kahit pa nga sa paggawa natin ng mabuti, hindi naman para bigyan lugod ang Diyos, kundi para pa din sa ating sarili. Dati, ayaw natin sa Diyos. Ngunit ngayon, dapat nating sikapin na matutunan kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. At kung ano ang nakalulugod sa ating Panginoong Jesus, yun ang ating ginagawa. Dahil ang Panginoon ang siya nating binibigyang lugod, tayo ay kanyang mga lingkod. At dahil tayo ay mga lingkod ng Diyos, at ang Diyos ang ating Panginoon, dapat lamang na ang Diyos na ang nasusunod sa ating buhay. Anong sabi sa talata? Dapat daw nating aralin o alamin kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. At pag nalaman natin, ano yung gagawin natin? Yun ang ating gawin. Kaya bakit tayo nagbubulay ng salita ng Diyos? Ba't tayo nananalangin para gabayan tayo ng Diyos sa ating mga pagpapasya? Dahil gusto nating malaman kung ano ang nakalulugod sa ating Panginoon. Pag hindi natin gustong bigyan lugod ang Panginoong Diyos, mabubuhay tayo. Kung papaano na lamang natin gustong patamaan yung ating buhay. Ano po? Kung paanong noong una ay sunod-sunuran tayo sa kasalanan at sa masasamang pita ng laman, ngayon naman ay dapat tayong maging sunod-sunuran sa ating Panginoon. Ano ang ating goal na ngayon? Ang maging sunod-sunuran ng Panginoong Jesus. Ang sabi sa teksto, huwag ninyong ipailalim sa kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan. Kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Pansinin po ninyo yung mga salitang binigyan din ko kanina. Huwag ipailalim sa kasalanan, pasakop sa Diyos, ihandog sa Kanya, at hindi dapat maghari ang kasalanan. Ito ay nagpapakita ng pagpapalit ng Panginoon. Hindi na ang kasalanan ang hari sa ating buhay, kundi ang Diyos na. Ang Diyos na ang ating Panginoon, kaya dapat lamang tayong magpasakop sa Kanya. May gusto tayo, ngunit iba ang gusto ng Diyos. Anong gagawin natin? Magpasakop sa Diyos. Yun ang ibig sabihin na tayo ay ginawang banal. Tayo ay nakatalaga na para sa Panginoon. Yung ating buong katawan, pag-iisip, damdamin, pagkatao ay handog na para sa Panginoon. Kaya kaano mang mararamdaman natin, kung hindi yun makakapagbigay ng lugod sa Diyos, anong gagawin natin?
Ipasakop yun sa ating Panginoong Diyos. Kung may hinanakit ka, dahil hindi yun makakapagbigay ng lugod sa Panginoon, anong gagawin mo? Ipapasakop mo yun sa gusto ng Diyos. Kung masama ang pag-iisip mo, dahil bago na ang Panginoon mo, isusuko mo na yun sa iyong bagong Panginoon. Ang lahat ng bahagi ng ating katawan, ang ating mata, ang ating bibig, ang ating kamay, ang ating paa, ang ating utak, ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya kung saan man tayo pupunta, dapat yun ay makapagbibigay lugod sa Panginoon. Kung ano man ang ating sasabihin, dapat yun ay makapagbibigay lugod sa ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi option kung susunod ba tayo o hindi. Dahil kung si Kristo ang iyong Panginoon, mamumuhay ka ng karapat-dapat sa iyong Panginoon. At masusubok kung tunay nga si Kristo ang iyong Panginoon, kung namumuhay ka ng kalugod-lugod kay Kristo. Pangatlo, at panghuli, ang pagiging banal ay nangangahulugan na tayo ay ibinukod para sa isang bagong pag-ibig. 1 John chapter 4, verse 7 to 12. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ano daw po ang katangian ng mga anak ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig, ang palatandaan o tatak ng mga taong kumikilala sa Diyos. Hindi ang ating sinasabi, kundi ang ating ginagawa ang nagpapatunay kung totoo nga na ang Diyos ang naghahari sa ating buhay. Hindi ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Natural na natural sa Kanya ang umibig. At lahat ng ginagawa ng Diyos ay dahil siya ay pag-ibig. Dahil nagmamahal siya at mahal niya tayo, kaya ginagawa ng Diyos ang Kanyang mga ginagawa para sa atin. At pinatunayan ng Diyos kung gaano kadakila ang pagmamahal niya sa atin nang isugo niya ang Kanyang bugtong na anak para magdusa at mamatay sa krus bilang kabayaran natin ng ating mga kasalanan. Hindi ba? Sinabi sa John chapter 15 verse 13 na wala ng pag-ibig na hihigit kesa dito na ialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Hindi ipinagkait ng Diyos Ama ang pinakamahalaga sa Kanya para sa ating kaligtasan. Hindi ipinagkait ng Ama ang kanyang anak. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, ano namang inaasahan sa atin, mga kapatid? Tayo na mga iniligtas at ibinukod at binanal ay dapat na mamumuhay din sa pag-ibig. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 9, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. Ano daw? Tayo ay meron ng, bakit daw tayo iibig? Dahil tayo ay meron ng bagong buhay na galing sa Diyos. Ang buhay ng Diyos ang dumadaloy sa atin. Kaya kung dati hindi tayo nagmamahal, ngayon tayo ay nagmamahal. Dahil yung buhay ng Diyos ay dumadaloy na sa atin. 1 John chapter 4 verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig.
Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ano daw ang mangyayari kapag ang buhay ng Diyos ang dumadaloy sa atin? Yung pag-ibig din ng Diyos naman, ang dadaloy din sa atin. Dahil ang Diyos mismo ay pag-ibig. Kung nananahan siya sa atin, ay dadaloy din sa atin ang kanyang pag-ibig. Kahit tayo ay hindi mapagbahal dati, ngayon na binanal na tayo ng Diyos, may bago na tayong pagkatao, ay magagawa na nating makaibig, kagaya nung papaano umibig ang Diyos. Hindi maaari na ang buhay ng Diyos ang dumadaloy sa atin, mga kapatid, pero tayo hindi umiibig. Tayo napupuot pa din sa ating kapwa, sa ating kapatid. At namumuhay tayo sa pagkapuot sa sino man. Ngunit dahil ang Diyos ay pag-ibig, talagang dadaloy mula sa Kanya ang pag-ibig. At kung tayo ay tunay na anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos, hindi tayo mahahawa nung kalikasan ng Diyos ng pagiging mapagmahal. Ang kalikasan ng Diyos ng pagiging pag-ibig. God is love. Hindi lamang ang Diyos umiibig, kundi siya mismo ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang tatak ng mga anak ng Diyos. Ang mga umiibig ay anak ng Diyos. Dahil walang makakaibig, malibang ang buhay ng Diyos ay nasa Kanya. Walang taong tunay na makakaibig kung papaano umibig ang Diyos, kundi yung mga taong anak ng Diyos. Yung mga taong pinagdadaluyan ng buhay ng Diyos. Yung mga taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kahit na sinasabi natin na tayo mga anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos, ngunit hindi naman tayo umiibig, papaano natin masasabi na tayo ay mga anak ng Diyos? Kung nasabi natin kahit magpantay ang aking mga paa, hindi kita mapapatawad. Paano natin masasabing tayo'y mga anak ng Diyos? Hindi ganon ang katangian ng mga anak ng Diyos. Hindi umiibig. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid, hindi pwedeng magsalungatan ang dalawang katotohanan yan. Talagang yung mga tunay na anak ng Diyos ay umiibig. Yung ayaw umibig ay hindi talaga kumikilala sa Diyos, kundi nilalabanan ang Diyos. Mga kapatid, hindi madaling umibig. Maaaring sa simula ay mahirapan tayo, lalo na kung hindi naman tayo likas na mapagmahal. Pero ang sabi ni Pablo, the love of Christ compels me. Ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa akin na magkaganito. Si Pablo ba ay mapagmahal sa kanyang sarili lang? Hindi. Kundi yung pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa kanya. Ganon din sa atin. Ang pagmamahal ni Kristo ang pumipilit sa atin. Kaya kahit na ang isang bagay na mahirap sa atin at hindi natural sa atin, ay nagagawa natin dahil ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin ang pumipilit at nagtutulak sa atin na gawin yun. Maaari sa simula po ay mag-struggle tayo at sinasabi natin, Panginoon, nahihirapan po talaga akong mahalin ang taong ito, ang kapatid na ito, ang patawarin ng taong ito. Maaaring mag-struggle tayo sa umpisa. At maaaring magmukha tayong napipilitan lamang magmahal. O talagang pinipilit lamang natin ang ating sarili na magmahal. Ngunit mga kapatid, tandaan natin, kung ginagawa natin yun, bagamat napipilitan lamang tayo, ngunit ginagawa natin ito alang-alang sa Diyos at bilang pagsunod sa Diyos, kikilalanin at gagantimpalaan pa din yun ng Diyos.
Ang sabi sa Mateo 25 verse 40, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sabi yun ni Jesus. At sa Mateo chapter 10 verse 41, tandaan ninyo, ang sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga malaliit na ito, dahil siya ay alagad ko, siya'y tiyak, natatanggap ng gantimpala. Hindi ba mabuting balita yung mga kapatid? Na kahit minsan pala parang nag-struggle tayo na nagawa ng mabuti ang ating kapwa. Ngunit kung ginagawa naman pala natin yun, alang-alang kay Jesus, alang-alang sa ating Panginoon, yun pala yung gagantimpalaan ng Diyos. Hindi yun kaipokrituhan. Kaya wag tayo mag-alala kung nahihirapan ka pa na magmahal at pilit na pilit pa lamang. Alam ni Jesus na ginagawa mo ito alang-alang sa Kanya. Hindi yun pakitang tao. Yun ay bilang pagsunod sa Diyos. Kaya kung minsan tumatangis tayo at nahihirapan na tayong mahalin ang mga taong gumagawa sa ating masama. O mga taong hindi ka mahal-mahal. Ngunit kapag ang nasa puso natin ay gusto nating bigyan lugod ang ating Panginoon, kaya kahit na mahirap sa ating kalooban, ay isinusuko natin yung kapaitan, isinusuko natin ang pagkagalit. Nalulugod ang Panginoon. Sinabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. At sinabi niya sa John chapter 13, verse 34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Kaya hindi ba kilala kung sino ang alagad ni Jesus at kung sino ang hindi? At ang palatandaan ay, anong palatandaan? Pag-ibig. Ang mga alagad ni Jesus ay umiibig. Ang hindi umiibig ay hindi alagad ni Jesus. Dahil si Jesus ay pag-ibig, ang mga taga-sunod niya ay umiibig din. Hindi ba? Yung uri ng ating pag-ibig ang nag-set apart sa atin sa mundo. Hindi ba sa mundo? Kapag apoy kay, apoy din ako. Ngipin sa ngipin. Ngunit, yung uri ng ating pag-ibig at ang nagpapaging bukod sa atin, ang nagpapaging iba sa atin kaysa sa mundo. Sa paraan na umiibig tayo, na ibubukod nila tayo mula sa mundo. Yan ay Kristiyano. Kaya ganyan niya magmahal. Kaya yun lang nagpapatawad. Nakikita ng mga tao ang pagkakaiba natin mula sa mga taga-mundo. Yun po ang distinction. At yan ay tatalakayin pa ng mas detalyado sa sunod na linggo. Hindi ba? Sa ating pagmamahal doon nila nakikilala na tayo ay sa Diyos. Tayo ay binukod ng Diyos para sa Kanyang sarili. Tayo ay binigyan ng bagong pagkatao para makaibig tayo sa iba. Kagaya ng kung papaano umibig ang Diyos. Bakit daw tayo binigyan ng bagong pagkatao? Para tayo makaibig sa iba. Kung papaano inibig tayo ng Diyos. Ang sabi sa talata, walang nakakita sa Diyos kailanman. Dahil sa Espiritu. Ngunit kung tayo daw ay nag-iibigan, na ipapakita natin sa mga tao kung gaano umibig ang Diyos at kung paano umibig ang Diyos. Kaya pag tayo daw ay umiibig, pag ang mga anak ng Diyos ay umiibig, nakikita ng mga tao na, ganyan pala umibig ang Diyos. Kahit nasasaktan ay umiibig pa din. Kahit nilalapastangan ay umiibig pa din.
At kung tayo'y tunay na ipinanganak ng muli at mga anak na ng Diyos, dapat tayong mag-ibigan sa isa't isa, kahit pa sa mga taong hindi kaibig-ibig. Mga kapatid, hindi na tayo umiibig kagaya ng sa sanlibutan. Ang mga tao sa sanlibutan ay umiibig. Paano? Sa kaibig-ibig. Sa mga umiibig sa kanila, iniibig din nila. Ganon ang mga tao sa sanlibutan. Ngunit, iba na tayo. Minamahal natin kahit ang hindi umiibig sa atin. O kahit pa ang gumagawa ng masama sa atin. Dahil ganon ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi sa 1 John 4 verse 12, kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya kapag tayo nag-iibigan, napapatunayan natin, nasa atin nga si Jesus. Na tayo ay kaisa ni Jesus. At nangangahulugan din ito na natutuwa si Jesus na makisama sa atin. Ibig sabihin, dumoroon siya sa ating kalagitnaan pag tayo ay nagmamahalan. Ang presensya niya ay nararanasan natin papaano? Kapag tayo nag-iibigan, yung pag-ibig ni Jesus ay nararanasan natin sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa isa't isa. Hindi ba? Sino ba ang tumutulong sa ating magmahal? Ang Diyos. Kaya kapag namamahal natin ang isa't isa, ang nararanasan natin ay ang Diyos. Hindi ba? Ang nararanasan natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Ganun pala sa iglesia. Ang presensya ng Diyos ay mananahan sa ating kalagitnaan at madadama natin ang presensya nito sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa isa't isa. Ngunit kapag hindi tayo nag-iibigan, nasaan kaya si Jesus? Nariyan pa din, ngunit nasasaktan, napipighati, hindi ipinapadama ang kanyang presensya sa atin. Kaya kung paanong inibig tayo ni Jesus, ay nagiging ganoon din ang pag-ibig natin sa isa't isa. Hanggang sa dumating tayo sa punto na katulad na tayo ni Jesus sa paraan na umiibig tayo. Kaya maaaring sa umpisa, nahihirapan pa tayo, nag-struggle pa tayo, pero banda-banda roon, nagiging ganap sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Tayo magiging kagaya ni Jesus kung paano siya umibig. Ibinukod tayo ng Diyos para umibig ng ganito at ipakita sa mundo kung paano umibig ang Diyos. Anong kahalagahan ng lahat ng sinabi ko ngayong umaga? Ba't mahalaga na maunawaan natin na ang pagiging banal ay nangangahulugan na tayo ibinukod ng Diyos para sa tayo ibinukod ng Diyos para sa kanyang sarili. Dahil kung paano natin nauunawaan ang ating bagong kalagayan sa harap ng Diyos, di ba't ganun din tayo mamumuhay? Kung hindi natin nauunawaan kung sino tayo, paano natin maipapamuhay kung ang totoong tayo? Ibinukod tayo ni Jesus para sa isang bagong pamumuhay. Anong dapat natin gawin? Mamuhay tayo na lumalaban sa kasalanan. Huwag tayong nagpapatangay sa kasalanan. Pangalawa, ibinukod tayo para sa isang bagong Panginoon. Kung gayon, bigyang lugod natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Sa isip man o salita. Pangatlo, ibinukod tayo para sa isang bagong pag-ibig. Kung gayon, ibigin natin ang ating kapwa kung paano tayo inibig ni Kristo. Yan ang ibig sabihin ng banal. Gusto ko magtapos, mga kapatid, doon sa talatang nagsasabing, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Romans chapter 12, verse 2.
Ngunit babasahin ko muli sa verse 1. Kaya ang mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil tayo ay ibinukod na para sa Diyos lamang. Ano ang pakiusap ni Pablo? Ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Dahil siya na ang ating Panginoon. Dahil ibinukod na tayo para sa Diyos. Ito daw yung karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. At ano daw? Huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mga kapatid, kaya nga tayo ay sinet apart eh. Hindi ba tayo ay namumuhay sa kamunduhan dati? Kaya nga tayo ay ibinukod. Para talaga tayong mabuhay ng bukod sa takbo ng sanlibutan ito. Para hindi na tayo makiayon. Ang mga tao sa mundo ay namumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan. Ngunit tayo ay namumuhay sa isang bagong pamumuhay. Ang mga tao sa sanlibutan ay namumuhay na ang sinusunod ay ang kanilang sarili, ang makalamang pagnanasa, ang prinsipe ng kasamaan. Ngunit tayo'y binukod para ang ating sasambahin, para ang ating gagawing Panginoon ay si Jesus. Ang mga tao sa sanlibutan ay namumuhay, umiibig ayon sa pamantayan ng sanlibutan. Ngunit tayo ay ibinukod para mabuhay sa isang bagong pag-ibig kung papaano umibig ng Diyos. Hindi ko alam kung papaano humahataw sa ating kalagayan ang mga salitang ito. Ngunit inaanyayahan tayo ng Diyos ngayon na tumugon. Dahil tayo'y ibinukod, mamuhay tayo na katulad ng mga taong ibinukod na ng Diyos.